Balik po tayo dito sa Kalumpit, Bulacan, kung saan ito nga pong sementeryo na ating kinaroroonan ngayon ay lubog pa rin sa tubig ba. Epekto pa rin ito ng bagyong Lando at yung backflooding na tinatawag, kung saan yung tubig galing sa matataas na lugar ay bumaba po dito sa bayan ng Kalumpit. At ito ang epekto, isa sa mga epekto na kanilang nararanasan. Ayon po sa mga residente, ay ito yung isa sa mga pinakamatagal na baha na kanilang naranasan ngayon. At dahil nga undas ay problema sa mga dadalaw sa kanilang mahal sa buhay, itong baha na nararanasan sa naturang sementeryo. Kasama po natin si Aling Marian dito na isa ring guro, at sa ngayon nga po ay problema talaga nila kung paano maabot man lang yung puntod ng kanilang mahal sa buhay. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon din po, Sir So Jimmy. ngayon, hindi pa ho kayo talaga nakapaglinis? So ngayon nga po, chinek nga po namin kanina ng nanay ko na kung pwede po sana makapaglinis dun sa mga puntod namin sa mahal sa buhay. Pero ang nakakadismaya nga po ay meron pa rin po ditong baha, tubig baha para po dala nga po ng bagyong Lando. At yun po, kasamaan palad, ay malapit na po yung undas. Hindi po namin alam kung mauubos o mawawala po yung tubig na ito dito sa mga puntod. Opo, at pag ganito ho yung sitwasyon, paano? Ipipilit nyo ba na puntahan o magbobota na lang kayo? Paano po? Siguro po may dalawang araw pa bago magundas. Sa awa ng Panginoon, baka naman kumati pa po iyang tubig natin. At kung sakaling pwedeng puntahan, maaaring magbota na lang para po sa safety. Precaution. At kung hindi naman po pwede talagang puntahan, pwede naman po bilang Pilipino, tradisyon ng Pilipino, pwede naman pong magtulos ng mga kandila sa mga pintuan ng bahay. Sa bahay na lang Opo, po. Ano? sa bahay na lamang po. At nabanggit nyo, kayo'y teacher, pati Opo. yung school nyo baha Opo. din hanggang ngayon. So kasalukuyan nga pong katatapos na din po namin maglinis na hindi namin po inaasahan na ganun kalaki yung magiging tubig ng aming paaralan. So halos lagpas tao rin po yung naging tubig doon sa aming paaralan. At marami po sa kwarto ay kahit na po kami ay nagtaas, yung mga gamit po namin ay bumaksak. Kaya yung ibang mga documents po sa eskwelahan ay nasira po. Basa. Kaya lang po, kailangan po nating katangian po nating mga Pilipino ang maging matatag. Kaya kailangan po nating bumangon uli para po mapagbigay karunungan sa mga batang Pilipino. Opo, pero yun po bang, kumbaga yung klase ho sa inyo ay normal na o hindi pa rin? Hindi pa rin po kasi kasalukuyan po ngayon ang mga bata po ay sem break. Yung mga teachers naman po ay meron pong mga inset training. So dahil po sa bagyo, sa baha na to, hindi po kami naka-attend ng mga seminars. Opo. So ang naging na lang po namin ngayon sem break ng mga bata ay ang paglilinis ng mga aming classroom. At kaugnay ho nitong sementeryo ulit, ito ba'y walang drain o kumbaga parang pwede butasin ng City Hall para tumapon po sa mga palayan? So sa yun ilog? nga po sana yung mga nire-request ng mga ilang residente dito na kasi po marami pong sakop ang sementeryong ito na barangay. So yun po ang nire-request ng mga residente dito na sana nga po ay pahigop. Kasi po meron po yung pahinihigop po para itatapon po dito sa kabilang sa kabilang palaisdaan, and then para po medyo matuyo po yung tubig. O kahit papaano. O kahit po paano ay makapagtulos po yung ibang may mga mahal sa buhay dito. Opo, bilang panghuli po, ano ho ang panawagan nyo sa mga kinaukulan kaugnay po nitong sitwasyon po ninyo? So bilang residente po dito sa San Jose, sana po ay may magandang loob na para po mahigop o mawala yung mga tubig na baha dulot ng bagyong Lando dito, upang sa ganun po ay marami po ang makikinabang para po sa darating na undas na ang makapagtulos po ng kandila ang mga mahal mapagtulos natin ang kandila ang mga mahal natin sa buhay. Opo, maraming salamat po sa Maraming salamat pagkakataon din po. si Ma'am Marian Sabino sa mga namumroblema ngayon kung paano dadalawin yung kanila mahal sa buhay.